Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nieta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the fourth topic, which is Speak the Truth in Love. And our scripture is all about Ephesians chapter 4, verse 15, NI version. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging matapat sa ating pananalita, ngunit gawin ito ng may pagmamahal. So, sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mas malapit sa pagiging tulad ni Kristo at lumalago sa spiritual na pagkakaisa at katwiran. So, ang pagsasabi ng katotohanan na may pagmamahal ay susi sa pagbuo ng malalim na ugnayan at pagkakaisa sa katawan ni Kristo. So, ngayon, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is truth. Truth hurts when it persists into us. So, yung katotohanan is maaaring makasakit or masakit, lalo na kapag ito ay tumatama sa ating kahinaan o kasalanan. Pero ito ay kinakailangan upang maitawid ang ating buhay, at ang pagmamahal sa pagsasabi ng katotohanan ay hindi nangangahulugang nagpapalambot dito, kundi ang pagbibigay diin na ang layunin nito ay magpagaling at hindi magwasak. So second is the truth set us free from the chain of lies. So, yung katotohanan is nagpapalaya sa atin mula sa kasinungalingan na sumisira sa ating relasyon, layunin at pananampalataya. So, kapag sinabi natin ang katotohanan ng may pagmamahal, tinutulungan natin ang iba na makaalis mula sa pagkakakulong sa kasinungalingan. So, yung tunay na kalayaan is nagmumula sa pagsunod sa katotohanan ng Diyos. So, last teaching is truth keeps true love apart from false love. So, yung tunay na pagmamahal kasi ay hindi maaaring ihiwalay sa katotohanan. So, yung pagsisinungaling upang iwasan yung paghihirap ay nagdadala lamang ng mas malalim na ugat. So, yung dapat ang katotohanan ng sinasabi ng may pagmamahal ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is speak the truth in love. So, dapat at piliin natin yung tamang panahon, lugar at paraan ng pagsasabi ng katotohanan. At iwasan natin yung pagiging mapanakit sa pananalita. Pangkus is maging maingat at magalang upang maipakita yung pagmamalasakit sa taong kausap. So, second is speak the truth with humility. So, dapat yung katotohanan is, ang katotohanan ay dapat ipahayag ng may kababaang loob, at lagi nating tandaan na tayo rin ay hindi perpekto at nangangailangan ng biyaya. So, dapat tayong maging bukas na ipahayag ang katotohanan sa paraang nagtataguyod ng kapayapaan at hindi ng alitan. So, last application is speak the truth with integrity. So, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pananalita, kundi pati na sa pamumuhay. So, mamuhay ayon sa mga prinsipyong itinuturo ng Diyos upang ang iyong mga salita ay magdulot ng respeto at tiwala sa iba. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion tackles about why do you think speaking the truth with humility is important, even when it's hard. So, para kasi sa akin, yung pagsasabi ng katotohanan ng may kababaang loob ay mahalaga, sapagkat ito ay nagpapakita ng malasakit at respeto sa kausap natin o sa kahit sino man. Kasi kapag ang isang tao ay nagsasabi ng katotohanan ng may pagpapakumbaba, is mas bukas ang iba na tanggapin ito kahit masakit o mahirap marinig. Bukod dito is yung kababaang loob kasi ay nagpapababa ng tensyon sa mga sitwasyon ng alitan. So, kung ang layunin is magtama at magtulungan, so ang katotohanan ay magiging epektibo kung ito ay ipinapahayag ng may kalmado at maayos na intensyon. Siyempre, higit sa lahat is yung pagsasabi ng katotohanan ng mapagpakumbaba ay nagpapakita ng ating pagsundod sa halimbawa ni Kristo, na laging nangunguna sa pagmamahal at katapatan
So, sa ganitong paraan kasi is nagiging daluyan tayo ng pagpapala at pagkakaisa. So, ngayon dadako na po tayo sa ating prayer. So, Lord God, salamat po sa iyong katotohanan na nagliligtas at nagpapalaya sa amin. Turuan mo po kaming laging magsabi ng katotohanan na may pagmamahal, kababaang loob at integridad. Lord God, naway maging kasangkapan namin kami ng iyong biyaya sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang upang magsalita at karunungan upang gawin ito sa paraang naaayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.